Hello guys, good day po, magandang araw po sa lahat. At ngayong araw nga guys, mayroon na naman tayong tatalakayin dito sa ating channel. Welcome back po sa ating channel, Atoy TV. At eto nga guys, may tatalakayin tayo. Itong 10 centavos 1964. So may nag-comment kasi sa ating comment section na si Sheena Vergara. Ayan, 9416. Ang sabi niya po dyan ay, meron po ako dito, 10 centavos. Magkano po? Palitan. So, ayan. At meron pang isa, yung isa nating subscribers na si Bernard Domingo. Ang sabi naman po niya dyan ay, yung 10 centavos na 1964. So, ayan. At eto nga guys, tatalakayin natin ang 1964 at alamin natin yung totoong collector's value nitong 10 centavos 1964. So, ayan. At mamaya sa bandang dulo guys, ipapakita ko rin sa inyo yung hinahanap ng mga coin collector dito sa 10 centavos na to. Kaya make sure na tapusin mo yung ating video bago ka po mag-comment para po makuha mo yung buong detalye ng ating tatalakaying barya. At etong ang hawak natin guys na 10 centavos, ito ay may year na 1958 to 1966. So ayan, ang value po nito ay 10 centavos. Ang currency niya ay peso. At ang composition ng baryang ito ay nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% nickel. At ito nga ay may bigat na 2.04428 grams at diameter na 17.9 mm at may kapal na 1.19 mm. So ayan, ang shape nito ay round, ang technique ay milled, ang orientation ay coin alignment. At ito pong barya na to ay na-demonetize noong January 2, 1998. So, ayan po ang kanyang pictures nung baryang ito. At ngayon nga ay puntahan natin ang ubers nung ating barya. So, ito po yung ubers nung baryang ito. At makikita nga natin dito guys ang coat of arms ng Pilipinas at ang kanyang script ay Latin. At ang lettering nito guys, mababasa natin dito, ayan, Central Bank of the Philippines. So, paikot, nakalagay dyan. At dito nga sa ibaba niyan, may isang dot. At dito naman guys, mababasa natin dito, Republika ng Pilipinas. So, ayan po yung nakalagay dyan. So, ayan po yung makikita natin sa ubers ng baryang ito. At dito naman sa reverse, so, ayan, makikita natin dyan ang isang babae na nakatayo, facing left at may hawak na martilyo, striking an anvil. At dito naman sa kanan makikita natin ang Mayun Volcano. So ayan, ang script nito ay Latin at mababasa natin dito, ayan sa bandang taas, 10 centavos. So ayan po yung nakalagay dyan. At dito naman sa ibaba yung kanyang mint year na 1964. So ayan po yung makikita natin sa reverse naman nung baryang ito. At ang edge nito guys, ayan, reeded. So, reeded po ang edge nitong barya na to. At ngayon nga ay dadako tayo sa collector's value nung ating hawak na 1964. At syempre, bago tayo dumako sa collector's value nito guys, baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. So, pasuyo na po nung subscribe button dyan guys at yung notification bell. Huwag mo pong kakalimutan para ikaw po yung unang makalam pag may bago tayong upload. Pag pindot mo po nung notification bell, pindutin mo po yung all. So, ayan, para po mag-notif agad sa'yo kapag may bago tayong upload. So, malaking tulong po yan. At sana po ay paki-like and share ng ating video. Ayan, para mas marami pa yung maging aware sa mga barya natin na mga old coins. Dahil sa ngayon, napakarami na nang nagbablog ng point na nagpapanggap na collectors at sinasabi nilang napakamamahal ng mga barya kahit common lang. Ngayon nga ay dumako tayo sa collector's value nung hawak natin na 1964. Ang collector's value po nito sa good condition at very good, 5 pesos and 60 centavos. At sa fine condition po, 14 pesos. Sa very fine at extra fine naman, 20 pesos. Sa AU condition, 29 pesos. At sa uncirculated condition, 55 pesos. So, iyan po yung kanyang
collector's value guys. So, based on website Numista guys, itong 1964 ang top 3 na pinakamahal na nakarecord. So, ang namumuna ay 1958 na mayroong collector's value na 110 sa uncirculated. At 1963 naman po na may collector's value sa uncirculated 62 pesos. At etong ang ating hawak kay pangatlo 55 pesos sa uncirculated condition. So ito pong hawak natin ay may 43% na frequency. So masasabi nating common lang itong ating hawak na 1964. So ayan, at gaya nga ng sinabi ko kanina guys, ipapakita ko po sa inyo yung isang klase na hinahanap po ng mga coin collectors dito po sa 10 centavos. So ayan guys, ito yung hinahanap ng mga coin collectors na isang klase na 10 centavos. So ayan, 10 centavos guys, pero ang likod nito ayan, makikita nyo, agila at nakalagay dyan ang United States of the Philippines. So, naging barya din natin to nung araw guys. At itong nakalagay dito na sample ay 1915. So, ito pong 10 centavos na to ay merong year na 1907 hanggang 1935. So, ayan guys. At ito po ay silver. So, ayan po ang kanyang features. Ang kanyang composition ay silver. Dito sa gilid, ayan, makikita nyo may nagbebenta sa eBay. $14. At meron naman dito $29.95 at $85. At dito naman ay $14. So, ayan po yung bentahan sa eBay. So, ayan. At ang mahirap hanapin dito guys na year ay yung 1908 at saka yung 1910S. So, ayan. Ang 1908 ay may frequency lang na 0.9% guys. So, napakaliit niyan. So, ayan. Ang uncirculated niya, 16,000. So, ayan ay proof. At yung 1910 naman guys, ayan, 1910S, 0.6%. So, napakaliit lang. Kaya, yan yung magandang 10 centavos na dapat makuha natin. Kung magkikit man tayo o magko-collect. So, ayan. So, tandaan po natin guys, ito yung talagang hinahanap ng mga coin collector na 10 centavos. Yung silver po. So, ayan, naripan nyo na yung isang klase na 10 centavos na hinahanap talaga ng mga kapatid nating coin collector. So, iyon po ay silver. At ito naman po ang hawak natin ay nickel brass lang yung kanyang composition. So, ayan. Kaya ito ay common. Ang hinahanap talaga dito ay yung silver. At sana po ay nakapagbigay na naman po tayo kahit konting kaalaman sa ating mga subscribers at sa mga baguhan dito sa coin collecting. So, maging aware lang po at maging mapanuri sa mga pinapanood natin. Marami kasing nagsasabi na kahit common yung pinapakita nila ay binibili daw nila di umano ng libo-libo. So, ayan, maging aware lang tayo guys at sana pa kay like and share ng ating video. I-share nyo po sa mga kaibigan nyo guys para marami ang maging aware sa mga barya natin. So, ayan. At sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel guys. Okay, yan lamang po. Marami pong salamat.